Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa inyong paboritong channel. Sabi nila, may mga tinig na isinilang para marinig ng buong mundo. Pero paano kung ang tinig na yon ay pilit na ikinukulong sa dilim ng paghamak at pag-aalipusta? Mananatili ba itong isang bulong o sisigaw ito para ipaglaban ang sarili niyang katotohanan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa panibago nating kwento. Isang malakas na sampal ng papel ang tumama sa mukha ni Tala. Hindi ito masakit, ngunit ang lamig at ang biglaang pagtama niyon sa kanyang pisngi ay sapat na para manayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Agad niyang niyakap ang kanyang sinapupunan na para bang ang sakit na naramdaman niya sa pisngi ay maaaring umabot sa munting nilalang sa loob ng kanyang tiyan. Ang mga papel, isang koleksyon ng music sheets, ay isa-isang nahulog sa sahig na marmol. Kumalat na parang mga puting luhang, walang tunog. Pulutin mo! Isang malamig na boses ang nag-utos. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang paningin. Doon, sa harap niya, nakatayo si Senyorita Amihan Valderrama. Nakasuot ito ng isang napakagandang wedding gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang kanyang mukha, na perpektong na make-upan, ay parang isang obra maestra ng isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay mata ng isang demonyo. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Bingi ka ba? Ulit ni Amihan, ang bawat salita ay may diin. Papasensya na po, senyorita. Nanginginig na sabi ni Tala at maingat na yumuko para isa-isang pulutin ang mga papel. Ang kanyang malaking tiyan ay nagpapahirap sa bawat kilos niya. Buntis, 5 buwan. Nang maiabot na niya ang mga papel kay Amihan, muli itong ipinatong ng senyorita sa kanyang mga kamay. Ngumiti si Amihan, isang matamis ngunit may lasong ngiti. Iyan ang regalo ko sa iyo, Tala, sabi nito. Ang boses ay biglang naging malambing na nakakakilabot. Bilang isang tapat na katulong sa pamilya Valderrama, bibigyan kita ng karangalan. Ikaw ang kakanta sa kasal ko. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Po? Senyorita, hindi ko po. Kakantahin mo ang kantang iyan, putol ni Amihan. Idinuro ang hawak niyang music sheet. Bukas, sa kasal ko, sa harap ng lahat ng bisita, tumingin si Tala sa pamagat ng kanta. Isang sikat na pop song tungkol sa perpektong pag-ibig. At bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena, ilang linggo na ang nakalipas. Naglilinis siya noon ng sala habang pinapraktis ni Amihan ang kantang ito kasama ang wedding singer. Narinig niya ang pagtawa ni Amihan. Such a cheap and easy song, sabi nito sa kausap sa telepono. Bagay sa mga trying hard na singer sa kanto. Ngayon, ang kantang iyon ang ipinapakanta sa kanya. Hindi ito isang karangalan. Ito ay isang pagpapahiya. Isang pampublikong pagyurak sa kanyang pagkatao. Senyorita, nagmamakaawa po ako. Wag po. Halos pabulong na pakiusap ni Tala. Ang pangarap niyang maging isang mga awit sa Nashville ay matagal nang namatay. Ngayon, ang musika na minsan niyang minahal ay gagamitin bilang sandata laban sa kanya. Tumawa si Amihan, isang tawang walang kagalakan. At bakit hindi? Hindi ba't ito naman ang pangarap mo? Ang maging isang singer? Ayan, binibigyan na kita ng entablado. Unless, lumapit si Amihan at hinaplos ang buhok ni Tala. Mas gusto mong maglinis ng banyo habang buhay kasama ng anak mo? Ang pagbanggit sa kanyang anak ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Tala. Para sa anak ko, kakayanin ko. Gagawin ko po, senyorita, sagot niya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at makisig na lalaki. Si Richard Bennett o Alon Alcantara sa bansa
kung saan siya kinikilalang isang technology millionaire, ang lalaking pakakasalan ni Amihan. My love, bati ni Amihan. At sa isang iglap, ang demonyo ay naging isang anghel. Ang kanyang boses ay naging pulot. Ang kanyang ngiti ay naging kasing init ng araw. Niyakap niya si Alon at hinalikan ito sa pisngi. Look, I was just talking to Tala. Sabi ko sa kanya, siya ang kakanta ng special number sa wedding natin bukas. Isn't that sweet of me? Tumingin si Alon kay Tala. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng isang magalang ngunit malayong ngiti. That's very generous of you, Amihan. Naramdaman ni Tala ang tingin ni Alon, ngunit parang hangin lang siya na dinaanan nito. Para sa isang taong kasing yaman at kasing poderoso, ni Alon Alcantara, ano nga lang ba ang isang hamak na katulong na gaya niya? Isang anino sa loob ng mansyon, isang kasangkapan. Sige na Tala, you may go. Mag-practice ka ng mabuti, sabi ni Amihan na nakayakap pa rin sa braso ni Alon. Tumango lang si Tala at mabilis na tumalikod. Mahigpit na yakap ang mga music sheet sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig pa niya ang usapan ng dalawa. She's a maid, love. Are you sure about this? Tanong ni Alon, may pag-aalinlangan sa boses. Of course, it's for charity. Para maramdaman din niya na special siya kahit isang araw lang. Besides, she has a decent voice for a, you know? Hindi na narinig ni Tala ang kasunod. Tumakbo na siya, palayo sa mga salitang tumatagos sa kanyang puso. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo kung saan walang tao, akma na siyang sisinghap para umiyak nang biglang may humawak sa kanyang braso. Si Amihan. Mabilis at walang tunog itong nakasunod sa kanya. Nawala na ang ngiti sa mukha nito. Ang mga mata niya'y nanlilisik sa galit. Huwag na huwag mong iisipin na makakatakas ka. Bumulong ito. Ang hininga ay amoy mamahaling pabango, ngunit ang mga salita ay lasong puro. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, mang-aawit na basahan. Itinukod ni Amihan ang kanyang daliri sa tiyan ni Tala. Kumanta ka ng maayos. Gawin mo lahat para maging perpekto ang kasal ko. O baka magising ka na lang isang araw at hindi mo na maramdaman ang paggalaw ng anak mo sa loob ng tiyan mo. Nanigas si Tala. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang sigaw ng takot na walang makarinig. Ang tanging lugar sa Villa Esmeralda kung saan nakakahanap si Tala ng kapayapaan ay ang kusina. Ang amoy ng nilulutong pagkain, ang mahinang tunog ng mga kutsilyo na tumatama sa sangkalan, at ang presensya ni Mang Dante, ang matandang kusinero na nagsisilbing ama-amahan ng lahat ng katulong, ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang kanlungan. Doon siya tumakbo matapos ang pagbabanta ni Amihan. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, nanginginig pa rin, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ang bawat hikbi niya ay isang tahimik na pagsamo, isang tanong sa langit kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang kanyang kapalaran. Iha, isang mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi na kailangan ni Tala na mag-angat ng tingin. Kilala niya ang boses na yon. Si Mang Dante na may daladalang isang basong maligamgam na tubig. Inilapag nito ang baso sa mesa sa harap niya. Uminom ka muna, sabi ng matanda. Umupo sa tapat niya. Hindi ito nagtanong. Hindi na kailangan. Ang mga pader ng mansyon ay may tainga at ang kalupitan ni Amihan ay isang bukas na sikreto sa kanilang lahat. Mang Dante. Nagsimulang magsalita si Tala sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Bakit po kailangan niyang gawin to? Bumuntong hininga si Mang Dante. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. Ang mga taong walang laman ng puso, Tala, ay pilit na pinupuno ito
sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. Huwag mong isipin na ikaw ang may problema. Siya. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mga music sheet na halos malukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kantang iyon, isang kantang walang kaluluwa, isang insulto sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa musika. Bigla, parang isang alon na bumaliktad sa kanyang dibdib, bumalik ang isang alaala. Isang hapon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang probinsya sa Baryo Sinagtala. Katabi niya si Marco, ang kanyang gitara ay nasa kanyang kandungan. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga kuliglig ay isang natural na saliw. May naisip akong bagong melody, sabi noon ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at ipinatong sa kanyang dibdib. Dito, pakinggan mo. Yan ang ritmo. Tumawa si Tala. Ang ritmo ng puso mo? Ang ritmo ng puso ko para sa'yo, sagot ni Marco at sinimulan niyang kalabitin ang kanyang gitara. Isang himig na malungkot ngunit puno ng pag-asa ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang himig na nagsasabi ng isang kwento ng pangarap, ng pag-ibig na kayang lampasan ng anumang hirap at ng isang pag-asang balang araw ay maririnig sila ng mundo. Sabay nilang isinulat ang mga salita. Ang bawat nota, ang bawat linya ay piraso ng kanilang kaluluwa. Ito, sabi ni Marco habang isinusulat ang huling chord, ito ang kantang magdadala sa atin sa Nashville. Ang awit natin, Tala. Ang awit nila. Ang awit na hindi na nila natapos kantahin ng magkasama. Ang awit na namatay kasama ni Marco sa isang madilim na gabi ng aksidente. Iha, ayos ka lang? Untag ni Mang Dante na nagpabalik kay Tala sa kasalukuyan. Muli, napahagulgol si Tala. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa takot kay amihan. Umiiyak siya para sa nawalang pangarap, para sa namatay na pag-ibig. Mayroon po kaming kanta ni Marco. Sabi niya sa mahinang boses, isang kanta na hindi para sa kanila, para sa amin. Biglang tumayo si Mang Dante. Naglakad ito papunta sa isang maliit na cabinet sa kusina at may kinuha mula roon. Isang luma at medyo may kalawang na cassette recorder. Inilapag niya ito sa mesa. Alam mo, Iha, sabi ni Mang Dante, ang kanyang boses ay seryoso. Minsan, ang pinakamalakas na panlaban sa kadiliman ay hindi ang pakikipagsigawan. Minsan, ito ay ang pagpaparinig ng katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Ang talento ay sandata, Iha. Gamitin mo. Sa labas ng kusina, isang malakas na sigaw ang narinig nila. Sino ang naglagay ng puting rosas dito? I told you I want off-white. Hindi ba kayo nakakaintindi? Mga inutil. Boses yon ni amihan na sinisigawan ng kawawang event stylist. Nagkatinginan na lang si Tala at si Mang Dante. Sa isang iglap, isang ideya, isang mapangahas na plano ang nabuo sa isip ni Tala. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito takot, kundi determinasyon. Naglakad siya papunta sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang baul. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang luma, ngunit alagang-alagang gitara ni Marco. Sa tabi nito ay isang kwadernong puno ng kanilang mga komposisyon. Hinaplos niya ang gitara at pagkatapos ay binuklat ang kwaderno sa isang pahina na may pamagat na hindi pa naisa sa pinal. Isang kantang isinulat nila para sa kanilang magiging anak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang banayad na paggalaw sa loob. Isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi, isang pangako sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Anak, ipaparinig ko sa iyo ang tunay na awit ng tatay mo. Hindi na siya ang tala na nagpapatinag sa takot. Bukas,
sa harap ng lahat. Ipaparinig niya ang kanyang tinig. Hindi ang tinig na inutos ni Amihan, kundi ang tinig na nagmula sa kanyang puso. Ang tinig ni Marco, ang tinig nila. Nakatayo si Alon Alcantara sa harap ng isang salamin na sumasakop sa buong pader ng kanyang suite sa Palacio de Amor. Ang kanyang custom-made na barong Tagalog na gawa sa pinakamamahaling tela at may bordang disenyo ng isa sa mga pinakasikat na designer sa bansa ay bumagay ng perpekto sa kanya. Sa paningin ng mundo, siya ang larawan ng tagumpay, isang bilyonaryong henyo sa teknolohiya na nakatakdang pakasalan ang isa sa mga pinakamagandang dilag sa alta sosyedad. Pero habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang di mapangalanang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Para bang may isang piyesa sa perpektong puzzle na ito na wala sa lugar. It's just wedding jitters, sabi niya sa sarili. Normal lang ito. Ngunit ang mga imahe mula kahapon ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang eksena sa sala, ang takot sa mga mata ng katulong na si Tala, ang biglaang pagbabago sa ugali ni Amihan nang dumating siya. May mali. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ina, si Senyora Liwayway Alcantara, isang babaeng may dignidad at tindig na ang mga mata ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Anak, bati nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa ka na ba? Ngumiti si Alon pabalik. I think so, ma. Kinakabahan lang po siguro. Lumapit si Liwayway at inayos ang kwelyo ng kanyang barong. Normal lang iyan. Pero Alon, may gusto lang akong itanong. Seryoso ang kanyang muka. Sigurado ka na ba talaga kay Amihan? Kumunot ang noo ni Alon. Ma, ano po bang klaseng tanong yan? Araw po ito ng kasal namin. Alam ko, sagot ng ina, hindi natinag sa kanyang tono. Pero kahapon, nakita ko siya. May natapong alak sa kanyang sapatos, isang aksidente lang na ginawa ng isang waiter. Ang paraan ng pagtingin niya sa binatang yon, parang gusto niya itong lunukin ng buo. Walang awa, Alon. Walang konsiderasyon. Huminga ng malalim si Liwayway. Tandaan mo, anak, ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano niya tratuhin ang mga kapantay niya. Lumalabas ito sa pakikitungo niya sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Alam ni Alon na tama ang kanyang ina. Iyon din ang bumabagabag sa kanya. Pero paano niya sasabihin na ang buong kasal na ito, ang pagsasamang ito, ay hindi lang tungkol sa pag-ibig? Isa rin itong business merger. Ang pamilya Valderrama ay may malaking impluensya sa sektor ng telekomunikasyon na kailangan ng kumpanya ni Alon. Ma, she's just stressed. Lahat ng bride, ganoon. Sagot na lang niya. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang kanyang ina, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Hindi na kumibo si Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi ito kumbinsido. Habang naglalakad sila, papunta sa Grand Hall, kung saan gaganapin ang seremonya, nagawi ang tingin ni Alon sa isang pamilyar na anino. Si Tala. Dala-dala nito ang isang gitara. Maingat na naglalakad sa gilid para hindi makasagabal. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Alon ang determinasyon doon, isang apoy na hindi niya nakita kahapon. Ngunit nang mapansin siya ni Tala, mabilis itong yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Sa likod nila, dumaan si Amihan, suot na ang kanyang belo. Hindi ito bumati sa kanila. Sa halip, isang masamang tingin ang ipinukol nito kay Tala. Isang tinging puno ng pagbabanta na nagpanginig maging kay Alon. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kusina, bago magsimula ang lahat, nilapitan ni Mang Dante si Tala. Inabot niya ang isang maliit at itim na bagay, isang digital voice recorder. I-on mo lang ito.
At ilagay sa bulsa mo, iha. Bulong ng matanda. Para kung sakali, proteksyon mo. Tumango si Tala at tinanggap ito. Nagsimula na ang seremonya. Ang magarbo at perpektong kasal. Tumugtog ang musika. Naglakad si amihan sa aisle. Isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Nang matapos ang seremonya at magsimula na ang reception, umakyat sa entablado ang MC. At ngayon, mga ginang at ginoo, para sa isang natatanging handog, isang sorpresang regalo mula sa ating napakagandang bride para sa kanyang pinakamamahal na groom. Isang awitin mula sa isang taong malapit sa puso ng pamilya Valderrama. Isang spotlight ang biglang tumutok sa isang sulok ng entablado. Palakpakan po natin, Miss Tala Rosales. Lahat ng mata, kasama na ang kay Alon, ay napako sa babaeng buntis na dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag, yakap-yakap ang isang lumang gitara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa harap, hindi sa mga manonood, kundi sa isang puntong hindi nakikita ng sinuman, isang alaala, isang pangarap, isang pangako. Si Alon, na nakaupo sa presidential table katabi ang kanyang bagong asawa, ay nakaramdam ng kaba. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nasa entablado. Mayroon siyang pakiramdam na ang susunod na ilang minuto ay magbabago ng lahat. Nakatayo si Tala sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng spotlight. Ang bulungan ng daan-daang bisita ay parang isang alingawngaw na unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang tahimik na paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Para sa iyo ito, anak. Para sa tatay mo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay dahan-dahang nagsimulang kalabitin ang mga kwerdas ng gitara ni Marco. Hindi ang masiglang himig ng pop song na ibinigay ni amihan ang kanyang tinugtog. Sa halip, isang himig na malungkot, dalisay, at puno ng pananabik ang nagsimulang pumuno sa buong Palasyo de Amor. Isang himig na nagpatigil sa pag-inom ng champagne ng mga bisita. Isang himig na nagpalingon sa lahat ng ulo patungo sa entablado. At pagkatapos, kumanta si Tala. Isinulat sa mga tala, pangalan nating dalawa, ang kanyang boses. Hindi ito perpektong teknikal. Mayroon itong bahid ng panginginig. Isang gaspang na dala ng luhang pinipigilan. Ngunit mayroon itong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ituro sa mga mamahaling voice lesson. Katotohanan. Ang bawat salita ay isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Ang bawat nota ay isang piraso ng kanyang kaluluwa. Nagsimulang magkwento ang kanyang kanta. Isang kwento ng 2 taong nagmahalan ng wagas, nangarap ng mataas, ngunit pinaghiwalay ng isang malupit na tadhana. Ang sakit ng pagkawala, ang pait ng pangungulila, at ang maliit na sinag ng pag-asa na dala ng isang bagong buhay, lahat ay naroon sa kanyang tinig. Sa presidential table, natigilan si Alon, napabitiw siya sa kanyang kubyertos. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang narinig ang boses ni Tala at parang isang kidlat na tumama sa kanya. Ang babaeng ito, ang hamak na katulong na ito, ay may talento na higit pa sa lahat ng artist na binabayaran niya para sa mga event ng kanyang kumpanya. Ngunit higit pa sa talento, mayroon siyang emosyon na tumatagos sa buto. Tumingin siya kay Tala at sa unang pagkakataon, hindi isang katulong ang nakita niya, kundi isang babae. Isang babaeng nasasaktan, nangungulila, ngunit lumalaban. Sa tabi niya, dahan-dahang napawi ang peking na manangiti sa mga labi ni Senyora Liwayway. Pinalitan ito ng pagkamangha at pagkatapos ng respeto. May mga luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Bilang isang ina, naramdaman niya ang bawat hibla ng sakit sa kanta ni Tala. Ang buong hall ay natahimik. Ang mga waiter ay napatigil sa pagsisilbi.
Ang mga bisita na kanina lang ay abala sa pagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga negosyo at kayamanan ay nabihag ng isang kwentong mas totoo at mas malalim kaysa sa lahat ng kanilang pag-aari. May ilang ginang na hindi napigilang mapahawak sa kanilang mga panyo at magpunas ng luha. Ngunit may isang tao sa silid na hindi nabihag, isang taong unti-unting nilalamon ng apoy ng inggit at galit. Si Amihan, ang kanyang mukha, na kanina lang ay larawan ng isang masayang nobya, ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang panga ay nagtagis. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay kumuyom ng napakahigpit. Anupat ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. How dare she? Sigaw ng isip niya. How dare this nobody steal my moment, my wedding? Ito dapat ang araw niya. Siya dapat ang bida. Ngunit lahat ng atensyon, lahat ng paghanga ay napunta sa buntis na katulong sa entablado. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, dala mo'y bagong sinag. Tinapos ni Tala ang kanta sa isang huling nota na parang isang dalangin na lumutang sa hangin bago tuluyang maglaho. Sa loob ng 3 segundo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong palasyo. At pagkatapos, parang isang malakas na alon, nagsimula ang palakpakan. Hindi ito isang magalang na palakpak, ito ay isang umaapaw na paghanga. Ang mga tao ay tumayo. Sumisigaw sila ng bravo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng emosyon. Nahipo ni Tala ang kanilang mga puso. Ngunit hindi narinig ni Amihan ang palakpakan. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng kanyang ego na nababasag. Hindi na niya kaya. Crash! Ibinagsak niya ang kanyang kopita ng champagne sa sahig. Nabasag ito sa libu-libong piraso. Ang tunog ay sapat na para mapatigil ang palakpakan at mapalingon ang lahat sa kanya. Tumayo siya, ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa puot. Itinuro niya si Tala na nakatayong tulala sa entablado, sa isang boses na puno ng kamandag at narinig ng lahat dahil sa lapel mic na nakakabit pa rin sa kanya. Sumigaw siya, "Tumigil kayo!" Ang sigaw ni Amihan ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa masayang atmosfera ng reception. Lahat ng palakpak ay namatay. Lahat ng ngiti ay naglaho. Lahat ng mata na kanina lang ay puno ng paghanga para kay Tala ay napako ngayon sa nobya na ang mukha ay larawan ng purong galit. Mula sa kinatatayuan ni Alon, nakita niya ang pagbabagong anyo. Ang anghel na pinakasalan niya, ilang oras lang ang nakalipas ay naglaho. Ang nakatayo ngayon sa harap niya ay isang estrangherang may mga matang nag-aalab sa puot. Para siyang isang reynang inagawan ng korona. "Amihan, what are you doing?" Bulong ni Alon, hinawakan ng braso nito. "Umupo ka." Ngunit marahas na iwinaksi ni Amihan ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan." Sigaw niya, hindi na alintana ang daan-daang bisitang nanonood. Nanonood at nagbubulungan. Parang isang bagyong hindi mapigilan. Mabilis na umakyat si Amihan sa entablado. Ang kanyang mamahaling gown ay kumakaluskos sa bawat galit na hakbang. Hinarap niya si Tala, na nakatayong parang isang estatwa, yakap pa rin ang gitara, ang mukha ay maputla sa takot. Inagaw ni Amihan ang mikropono mula sa stand. "Anong akala mo sa ginagawa mo?" Anya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Pinalakas ng sound system. "Sino ka para agawin ang araw na to sa akin? Sino ka para magpayak-yak dyan at magpabida sa harap ng mga bisita ko?" Bumaling siya sa mga bisita. Ang kanyang nangiti ay isang nakakatakot na ngiwi. "Huwag kayong magpaloko sa babaeng iyan. Isa lang siyang hamak na katulong na nagpapakaawa. Isang ahas na nag-aabang ng pagkakataon para manuklaw." "Amihan, tama na." Sigaw ni Alon mula sa baba. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at ng ama ni Amihan. "Let her be, Alon. Baka nagpapanik lang."
Sabi ng ama ni Amihan, mas nag-aalala sa iskandalo kaysa sa katinuan ng sariling anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Muling hinarap ni Amihan si Tala. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Akala mo siguro magaling ka na niyan? Isang malanding katulong na hindi malaman kung sino ang ama ng dinadala niyang bata. At sa harap ng lahat, idinuro niya ang tiyan ni Tala. Isang bastarda, katulad mo, ang batang yan ay isinilang para maging basura. Ang mga salitang yon ay tumama kay Tala nang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang pangiinsulto sa kanya ay kaya niyang tiisin, ngunit ang pangiinsulto sa kanyang anak, iyon ay hindi. Tama na po, senyorita. Pakiusap ni Tala. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Huwag mo akong matawag-tawag na senyorita, sigaw ni Amihan. At sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, buong lakas niyang itinulak si Tala sa dibdib. Nawalan ng balanse si Tala. Ang gitara ay kumawala sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig na may kalabog. Napasigaw siya habang natatapilok pa atras. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang sahig na marmol ay parang isang malamig na kamatayan na nag-aabang sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit bago pa man siya bumagsak, 2 pares ng kamay ang mabilis na sumalo sa kanya. Isang pares ang sumalo sa kanyang likod. Ang isa naman ay humawak sa kanyang braso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Alon, puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. At sa tabi nito, ang mukha ni Senyora Liwayway, puno ng pag-aalala at determinasyon. Sabay silang umakyat sa entablado para tulungan siya. Amihan, that's enough! Sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay dumagundong na parang kulog. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang babaeng kaharap niya ngayon. Inalalaya ni Senyora Liwayway si Tala, palayo sa gitna ng entablado, nagsisilbing panangga sa pagitan niya at ni Amihan. Hinarap niya ang manugang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at pandidiri. Wala kang karapatan, anya sa isang mahinahon, ngunit may bigat na tono. Ang magandang reception ay naging isang magulong eksena. Ang mga bisita ay nagulat. Ang mga pamilya ay hindi makapaniwala. Ang perpektong kasal ay naging isang bangungot. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang anino ang tahimik na kumilos. Si Mang Dante, na kanina pa nanonood mula sa gilid, ay nakita ang tamang pagkakataon. Walang nakapansin sa kanya habang mabilis siyang lumapit kay Alon na nakatayo pa ring tulala sa galit. May idinukot siya mula sa bulsa ng kanyang apron, ang maliit, itim na voice recorder. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Alon na halos hindi gumagalaw. Pakinggan niyo po ito, sir. Bulong ni Mang Dante. Ang kanyang boses ay apurado, ngunit malinaw. Lahat po ng kailangan ninyong malaman, nandyan. Ito ang katotohanan. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras, naglaho muli sa mga anino bago pa man may makapansin sa kanya. Nakatitig si Alon sa maliit na bagay sa kanyang palad. Malamig, mabigat, parang isang granada na malapit ng sumabog. Hindi na nag-abalang alamin ni Alon kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makatakas sa kaguluhan, sa mga bulong at sa nakakasuklam na mukha ni Amihan. Kailangan niyang mag-isa. Tinitigan niya ang maliit na voice recorder sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit niya ito tinanggap, ngunit ang seryosong mukha ni Mang Dante ay nagpahiwatig na mas malaki ang laman niyan kaysa sa simpleng pag-amin ng kalupitan. Pinindot niya ang play. Amihan, recorded. Pulutin mo. Sino ka para agawin ang araw na to sa akin? Magpaiyak-iyak dyan at magpabida sa harap ng mga bisita ko? Narinig ni Alon ang buong pag-uusap, ang banta, ang pangiinsulto. Amihan, recorded. Huwag mo akong matawag-tawag na senyorita, isang bastarda.
Katulad mo, ang batang iyan ay isinilang para maging basura. Sinuklay ni Alon ang kanyang buhok. Naramdaman niya ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Siya ay nagpabaya, nagbulag-bulagan siya. Hindi niya napansin kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Akala niya tapos na ang recording. Akala niya, iyan na ang katapusan ng lahat. Pero may kasunod pa. Amihan recorded. Hello? Sandra? Yes, I know. I handled it. That stupid maid thought she could compete with me. Akala niya, sisikat siya sa kanta niyang yan. Puro drama. Walang substance. Bumuntong hininga si Amihan sa recording. Ang boses niya ay naging smug, puno ng sariling paghanga. Amihan recorded. But you know what made it extra sweet? Sabi ko sa kanya, baka magising na lang siya isang araw at wala na ang anak niya. Haha! Oh, sana makita mo ang mukha niya. Ang drama niya. Parang noong araw na nabalitaan niyang patay na ang jowa niyang si Marco. Napahinto si Alon. Marco, ang pangalan ng namatay na kasintahan ni Tala. Ang music sheets, bigla. Ang lahat ay nag-ugnay. Amihan recorded. You know, I actually did her a favor. That Marco guy, I was so pissed when he rejected my offer to write songs for me. He actually told me I had zero talent. Zero, Sandra. So I had a little talk with my driver. A quick cash exchange. A little accident on a dark road. Kaya? Yes, ako ang may gawa. Kasalanan niyang binastos niya ako. Ngayon, pareho na silang nabubulok. Siya sa lupa at ang pangarap niya kasama ng babaeng yon. Ang tawa ni Amihan. Matinis, maligaya, manyakal. Napakagat si Alon sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay parang piniga. Ang kanyang buong katawan ay nagyelo. Ang kanyang wedding ring na kanina lang ay nakasuot sa kanyang daliri ay biglang naging parang isang kadena. Ang babaeng pinakasalan niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay hindi lang isang masamang tao. Siya ay isang kriminal, isang pumatay. Nabuo sa isip ni Alon ang perpektong Amihan Valderrama na kinilala niya. Maganda, mayaman, may pinag-aralan, ang perpektong katuwang. Ngunit yun pala ay isang makapal na maskara. Sa likod ng lahat ng yon ay isang halimaw na ang inggit at kayabangan ay nagdala sa kanya sa pagpatay. At ang ginawa niya kay Tala, ang pagpapahiya sa entablado, hindi lang ito dahil sa inggit sa talento. Ito ay ang huling sipa ng isang baliw na humihinga sa libingan ng kanyang biktima. Ang galit na naramdaman ni Alon ay mas malalim kaysa sa simpleng pagkadismaya. Ito ay pagkamuhi sa sarili. Bakit siya nagbulag-bulagan? Bakit niya pinayagan ang kasal na ito? Bakit niya hinayaang malapit sa ganoong uri ng kadiliman ang sarili niya at ang kanyang pamilya? Sound of the voice recorder dropping heavily onto a thick carpet. Kinuha ni Alon ang kanyang telepono. Isang tawag. Hindi sa pamilya Valderrama, hindi sa media, kundi sa kanyang head lawyer, si Attorney Ruiz. Ruiz, I need you to meet me at the Palacio de Amor immediately. Bring a full legal team, cancel everything, and prepare the strongest case for murder. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig ng yelo. Bumalik si Alon sa Grand Hall. Nakita niya si Amihan na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Sinusubukang gumawa ng eksena at magpanggap na biktima. Nakita niya ang mga bisita na naghihintay lang ng merienda para maging normal muli ang lahat. Ngunit hindi na magiging normal ang lahat. Naglakad siya diretso sa presidential table. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. Humarap siya kay Amihan. Ang boses niya ay mahina. Ngunit sa sobrang tahimik ng silid, parang isang malakas na sigaw. Amihan Valderrama. Tumingin si Amihan sa kanya. May ngiti ng pagkalito. Oh my love, babawi na ako. I'm so sorry. I just snapped. Tiningnan siya ni Alon,
Mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri, walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Tapos na tayo, sabi ni Alon. Ang dalawang salita ni Alon, tapos na tayo, ay umalingaw-ngaw sa buong Palasyo de Amor na parang isang hatol na walang apela. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Alon, ano ang pinagsasabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi sumagot si Alon. Sa halip tumingin siya sa MC. Pakisindihan po ang mga speaker. I-connect ang audio input sa telepono ko. Mabilis na sinunod ito ng MC na nanginginig sa kaba. Hindi ito laro. Ito ay isang business transaction na nagiging high-profile corporate scandal. Nang makumpirma na handa na ang sound system, itinaas ni Alon ang kanyang telepono. Pinindot niya ang play. Ang tanging pinili niyang iparinig sa mga bisita ay ang bahagi ng recording kung saan narinig ang lahat ng insulto at banta ni Amihan kay Tala. Bago pa man niya itulak ang katulong, ayaw niyang iparinig ang bahagi tungkol sa pagpatay kay Marco. Hindi pa yon ang oras. Sound of Amihan's recorded voice, loud and clear, echoing through the speakers. Amihan, recorded. Huwag mo akong matawag-tawag na senyorita. Isang bastarda. Katulad mo, ang batang yan ay isinilang para maging basura. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nag-iba. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkasuklam. Ang mga mata ng ilan, lalo na ang mga babae, ay lumambot sa awa para kay Tala at nag-apoy sa galit para kay Amihan. Nagpumigla si Amihan. Hindi ako yan, edit yan, Alon, itigil mo na. Humarap si Alon sa mga bisita. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang inyong nasaksihan kanina at ang inyong narinig ngayon ay nagpapatunay ng sapat na basehan para wakasan ang anumang ugnayan ko kay Amihan Valderrama. Simula sa ngayon, nagpatuloy si Alon, matigas ang boses. Ang engagement na ito, ang kasal na ito, ay walang bisa. Hinihiling ko sa mga security na paalisin ang pamilya Valderrama sa Palasyo de Amor. Sa ilalim ng matitinding tingin ng mga bisita at sa gitna ng matatalim na salita ni Alon, gumuho si Amihan. Nagsimula siyang sumigaw. Nagwala. Sinubukan niyang habulin si Alon, ngunit agad siyang dinakma ng security. Hindi. Akin siya. Akin si Alon. Hindi ka mananalo, Tala. Mananatili ka pa ring isang hamak na katulong. Hinihila siya palayo. Ang kanyang gown ay nakahila sa sahig. Ang mukha ay basang-basa ng maskara at luha. Ang reyna ay bumagsak. Sound of a door slamming shut, followed by a tense silence. Nang maalis na sa silid ang pamilya Valderrama, bumaling si Alon. Hinanap niya si Tala. Nakita niya itong nakaupo sa isang gilid, sinasalo ng kanyang ina, si Senyora Liwayway. Napakagat siya sa kanyang labi, puno ng pagsisisi. Ang ginawa niya ay para sa hustisya, pero ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasalanang hindi niya sinasadya. Ang kasalanan ng pagpili ng maling tao. Lumapit siya sa dalawa. Tala. Mahinang tawag niya. Nakatitig si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang pagpapahiya ay humupa na. Pinalitan ng pagod at kalituhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ni Alon ang lahat ng ito para sa kanya. Isang katulong. Salamat po, Sir Alon. Sagot niya. Ang boses ay manipis at halos hindi marinig. Pero hindi ko po kailangan ng awa ninyo. Hindi ito awa, Tala. Ito ay katarungan, sagot ni Alon. At may utang ako sa iyo ng mas malaking paliwanag tungkol kay Marco. Biglang nagbago ang reaksyon ni Tala. Ang pangalan ni Marco, ang misteryo ng kanyang pagkamatay. Mayroon bang kinalaman si Amihan doon? Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ngunit bago pa man makapagtanong si Tala, may kakaibang nangyari.
Isang matalas na kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Parang may pumunit. Napasinghap siya at kusang napahawak sa kanyang tiyan. Aaray. Tala, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Senyora Liwayway. Tiningnan ni Tala ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang puting uniforme at nakita niya. Dugo. Isang mantsa ng dugo ang unti-unting kumalat sa kanyang damit. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Tala. Ang mga mata niya ay nagdilim. Ang pangitain niya ay nagsimulang umikot. At ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Alon at ang puting-puti na mukha ni Senyora Liwayway. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Mabagal na iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang unang imahe na bumungad sa kanya ay ang isang puting kisame na may ilaw na napakaliwanag at halos nakakasilaw. Naalala niya ang lahat. Ang kanta, ang galit ni Amihan, ang pagtulak, ang sakit at ang dugo. Ang kanyang kamay ay mabilis na naglakbay sa kanyang tiyan. Napahinga siya nang maluwag nang maramdaman niya ang bigat at ang bahagyang umbok. Nandito pa rin siya, ang anak niya. Huminahon ka, iha. Isang boses ang nagsalita. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Senyora Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may ngiti ng panatag. Na-ospital ka. Sobrang stress ang naramdaman mo. Pero ang Diyos ay mabait. Ayos ka na. At ang baby mo, nasa mabuting kalagayan. Kailangan mo lang magpahinga. Paliwanag ni Liwayway at hinawakan ang kamay ni Tala. Ang init ng kamay ni Liwayway ay nagdala ng kaunting ginhawa sa malamig na silid. Ngunit ang kalungkutan ay mas matindi pa rin. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kasal, dahil sa mundo nila. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Alon. May dala siyang isang basket ng prutas at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang seryosong ekspresyon. Kumusta ka na, Tala? Mahinang tanong niya. Naglakad patungo sa kama. Umiling si Tala. Umiwas sa tingin ni Alon. Ayos lang po. I'm really sorry about everything. Sa gulo, sa nangyari sa'yo, wala kang kasalanan. May kasalanan po ako, Sir Alon, sagot ni Tala, at sa wakas ay tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay matigas, puno ng pagod. Ang kasalanan ko po ay pumasok ako sa mundo ninyo. Ang akala ko, simpleng trabaho lang, pero dito, ang mga tao ay nagpapanggap at ang mga katotohanan ay tinatago. Tinamaan si Alon sa mga salita ni Tala. Alam niya na may karapatan itong magalit at hindi magtiwala. Hindi, Tala. Ang mundo ko ang may kasalanan. Ang aking dating mundo. Pero hindi na yun ang mundo ko. Ang taong pinakasalan ko, hindi ko siya kilala. Pero ang babaeng nasa harap ko, na kahit nakaranas ng matinding hirap, ay kumanta ng isang kanta na puro katotohanan. Siya ang nakikita ko. Huwag niyo po akong kaawaan, Sir Alon, mariing sabi ni Tala. Salamat po sa tulong ninyo, sa pagdala ninyo sa akin dito, sa pagtatapos ng kasal ninyo. Pero hanggang dito na lang, kaya ko na po ang sarili ko. Hahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Layuan na lang po natin ang isa't isa. Ang hiling ni Tala ay parang isang matalim na sibat na tumusok kay Alon. Ito ay pagtatanggi, pagtatanggol. Hindi niya nais na maging biktima. Hindi niya kailangan ang tulong na nagmula sa awa. Nagbuntong hininga si Alon. Alam niya na hindi ito ang oras para pilitin ang sarili. Sige, Tala, naiintindihan ko. Pero inilapag niya ang basket ng prutas sa bedside table. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil sa awa. Ginagawa ko ito dahil sa hustisya. Ang ginawa ko kay Amihan, hindi lang para sa'yo, para sa kumpanya ko, at para sa konsensya ko. Bago pa man makapagprotesta si Tala, tumalikod si Alon at nagpaalam sa kanyang ina. Lumabas siya.
at ang katahimikan ay bumalik sa silid. Ngunit nang makita ni Senyora Liwayway ang lungkot sa mata ni Tala, hinawakan niya ang kamay nito ng mas mahigpit. "Iha, alam kong takot ka," sabi ni Liwayway, "at alam kong pagod ka na sa mga kasinungalingan. Pero may gusto si Alon na sabihin sa'yo. Isang bagay na hindi niya nasabi dahil sa nangyari kanina." Tumitig si Tala kay Senyora Liwayway. "Tungkol ito kay Marco," patuloy ni Liwayway. Ang boses ay naging napakababa. Nalaman ni Alon ang isang bagay na napakalaki at napakasama, na may koneksyon kay Amihan at sa pagkamatay ni Marco. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Tala. Ang sakit, ang takot, ang kalituhan. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa paninira. Ito ay tungkol sa kamatayan. Ano po iyon? Halos hindi na makahinga si Tala. Tumulo ang luha ni Liwayway. "Hindi ako ang dapat magsabi. Kailangan mong marinig ito mula mismo sa kanya. At kapag narinig mo, Tala, hindi ka na magiging isang katulong na humihingi ng awa. Ikaw ay magiging isang babae na humihingi ng katarungan." Isang araw ang lumipas bago naglakas loob si Alon na bumalik sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagdala ng prutas o bulaklak. Ang dala niya ay isang folder ng legal documents at ang maliit na itim na voice recorder na naglalaman ng katotohanan. Nag-iisa si Tala sa silid. Ang kanyang mga mata ay walang kasing pula, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi na ng takot, kundi ng mapanganib na katahimikan. Handa siyang harapin ang anumang ibubunyag ni Alon. "Salamat at pinayagan mo akong pumasok," mahinang sabi ni Alon. Umupo siya sa isang upuan na malayo sa kama. "Tungkol po ito kay Marco, di ba?" Walang emosyon na tanong ni Tala. Tumango si Alon. "Oo, wala akong intensyon na manakit pa ng damdamin mo, Tala. Pero kailangan mong malaman ito." Inabot ni Alon ang voice recorder. "Pakinggan mo ito ng mag-isa. Ito ang buong recording. At kapag tapos ka na, pag-usapan natin kung paano natin haharapin ang Amihan Valderrama na yan." Kinuha ni Tala ang recorder. Ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Hindi siya nagdalawang isip. Pumikit siya, huminga ng malalim, at pinindot ang play. Narinig niya muna ang pamilyar na mga insulto, ang mga salita ng paghamak. Pagkatapos ay ang huling eksena sa kasal. Ngunit pagkatapos noon, may sumunod. Ang tawanan ni Amihan, ang pagmamalaki nito. Sound of the recorded voice of Amihan, clear and chilling. Amihan recorded. "That Marco guy, I was so pissed when he rejected my offer to write songs for me. So I had a little talk with my driver. A quick cash exchange. A little accident on a dark road. Kaya, yes, ako ang may gawa." Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumama sa bungo ni Tala. Hindi isang aksidente, hindi isang tadhana, ito ay isang pagpatay. Isang malamig at kalkuladong krimen na nag-ugat sa inggit at kayabangan. Bumagsak ang recorder sa kumot. Hindi siya sumigaw. Walang luha. May mas masakit pa kaysa sa luha. Ang panloob na pagbasag ng isang kaluluwa. Naalala ni Tala ang huling pag-uusap nila ni Marco. Ang pangako nito na babalik. Ang huling halik. Ang kanyang kamatayan ay naging isang madilim at malaking palaisipan. Ngayon, ang palaisipan ay nalutas at ang katotohanan ay nakakatakot. Lumapit si Alon sa kanya, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. "Tala, alam kong masakit," mahinang sabi niya. "Pinatay niya." Nanginginig ang boses ni Tala. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa kawalan. "Pinatay niya ang tatay ng anak ko. Dahil lang sa inggit." "Oo," malungkot na sagot ni Alon. "At ako ang nagpabaya. Ako ang nagbigay daan sa kanya para makagawa ng mas maraming kasamaan. Wala akong maibibigay na dahilan sa iyo, pero Tala,
Kung hahayaan mo akong tulungan ka, gagawin ko ang lahat para makuha natin ang hustisya para kay Marco, para sa anak mo. Biglang humagulgol si Tala. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang sakit. Ito ay isang sakit na matagal niyang kinimkim. Umabot ang kamay ni Alon at inilapit siya sa kanyang dibdib. Hindi ito isang romantic na yakap. Ito ay isang yakap ng suporta, ng pagsisisi at ng pag-unawa. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nagsalita si Tala. Ang kantang iyon ang nagpatay sa kanya, di ba? Ang talento namin. Hindi, mariing sabi ni Alon at bahagyang inilayo si Tala para makita nito ang kanyang mga mata. Ang kanta ninyo ang magliligtas sa kanya, Tala. Ito ang magdadala sa kanya ng hustisya at ito ang magpapalaya sa iyo. Kinuha ni Alon ng folder. Nakausap ko na ang aking abogado. Sa recording na ito, kaya nating buksan ang kaso ni Marco. Pero kailangan kong malaman, Tala. Handa ka bang lumabas sa liwanag? Handa ka bang harapin ang Amihan Valderrama na yan? Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang saksi, bilang isang boses. Tiningnan ni Tala ang kanyang tiyan kung saan gumalaw ang kanyang anak. Sinag. Ang sinag ng pag-asa. Huminto ang mga luha ni Tala. Tumaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naningkit. At ang dating takot ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Handa ako, Sir Alon. Sagot niya. Ang kanyang boses ay naging matatag. Walang panginginig. Pero hindi na po ako humihingi ng tulong. Hinihiling ko po ang inyong pakikipagtulungan bilang mga taong naging biktima niya. Ngumiti si Alon, isang nangiting puno ng paghanga at paggalang. Partners! Nilahad niya ang kamay. Tinanggap ito ni Tala. Sa sandaling iyon, ang kanilang ugnayan ay hindi na konektado sa relasyon ng amo at katulong, kundi sa isang matibay na pakikipag-alyansa laban sa kasamaan. Ngunit may isang problema. Tumawag ang abogado ni Alon. Sir, may problema. Ang pamilya Valderrama. Mukhang nalaman na nila ang tungkol sa recording. Iniulat nila na nawawala si Amihan. Hindi na siya makita. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso, laban kay Amihan Valderrama ay naging isang pambansang kontrobersya. Naglaho si Amihan na parang bula. Ngunit ang mga awtoridad, sa tulong ng pamilya Alcantara, ay nagpalabas ng International Warrant of Arrest. Samantala, nagbago ang buhay ni Tala. Hindi niya kailanman muling binalikan ang Villa Esmeralda. Sa halip, ibinigay ni Alon ang isang tahimik at ligtas na apartment para sa kanya, sa ilalim ng proteksyon ni Senyora Liwayway. Ngunit ang pinakamalaking regalo ni Alon ay hindi pera o proteksyon. Ito ay ang pagpapaalala sa kanya ng kanyang pangarap. Gamitin mo ang boses mo, Tala, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa sarili mo. Sabi ni Alon sa kanya isang araw. Inayos ni Alon ang isang recording session para kay Tala sa isang pribadong studio. Noong una, takot si Tala. Ang pag-awit ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at pagkawala. Ngunit nang magsimula siyang kumanta, kasama ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan bilang kanyang tanging tagapakinig, naramdaman niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Ang kantang nilikha nila ni Marco na ngayon ay may pamagat na Sinag ay naging kanyang therapy. Araw-araw, dinadalaw siya ni Alon. Hindi sila nag-uusap tungkol sa negosyo o sa kaso. Nag-uusap sila tungkol sa musika, sa buhay, sa mga pangarap ni Tala. Dahan-dahan, ang pader na itinayo ni Tala sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Natuklasan ni Tala na si Alon ay hindi lang isang business mogul. Mayroon din siyang puso para sa sining. Pinag-uusapan nila ang mga nuances ng melody, ang kahalagahan ng lyrics. Sa bawat pagbisita, naramdaman ni Tala na mas malapit sila. Hindi ito ang nagmamadaling pag-ibig ng pelikula. Ito ay isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo
mula sa paggalang, pag-unawa at ang parehong labanan para sa katotohanan. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga acoustic mixes sa studio, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. "Napakaganda mo talaga kumanta, Tala," bulong ni Alon, at ang kanyang mga mata ay walang makitang trace ng pakikiramay, pagsinta. "Ang talento mo, hindi ito dapat itago sa likod ng anumang pintuan." Ngumiti si Tala. "Kayo po ang nagbukas ng pinto na yon, Sir Alon." "Alon," pagtatama niya, at tinitigan niya ang kanyang mga mata. "Just Alon." "Wala nang sir. I just want to be Alon to you, Tala." Nang hapong yon, habang nagpapahinga sila, matapos ang isang mahabang session, naramdaman ni Tala ang unang matinding kirot. Biglang nagbago ang lahat. Ang pagdududa, ang musika, ang mundo. Lahat ay nawala. Ang tanging naroon ay ang sakit at ang excitement. Mahinang tawag niya. Mabilis na napansin ni Alon ang pagbabago sa ekspresyon ni Tala. "Anong nangyari?" "Manganganak na po ako," sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Nataranta si Alon. Sa kabila ng pagiging bilyonaryong sanay sa krisis, bigla siyang naging isang karaniwang lalaki na nawalan ng kontrol. "Sige, hospital. Ako na ang magmamaneho. Wait, nasaan ang susi? Teka, tatawag ako ng ambulansya." Natawa si Tala sa kawalang hiyaan ni Alon sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang tanging bagay na alam niya ay, sa sandaling ito, hindi niya nais na mag-isa. Dinala ni Alon si Tala sa ospital. Sa buong proseso ng panganganak, si Alon ay nanatili sa tabi niya, kasama si Senyora Liwayway. Hinawakan niya ang kamay ni Tala, pinunasan ang kanyang pawis at binulong ang mga salita ng suporta. Makalipas ang ilang oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Isang babae. Kinuha ni Tala ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig na hindi niya akalain na kaya niyang maramdaman. "Sinag," mahinang sabi ni Tala. Ibinulong ang pangalan na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Nang inabot ng nurse si Sinag kay Alon, natigilan siya. Tiningnan niya ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay naningkit, puno ng pagkamangha. Kamukha siya ng nanay niya. Bulong ni Alon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang bituin. Sa sandaling iyon, alam ni Tala, ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang pamilya, isang bahay, at isang pag-ibig na kasing linis ng isang bagong silang na buhay. Ipinadala ni Alon ang kantang Sinag sa lahat ng major radio stations at streaming platforms. Hindi niya ginamit ang koneksyon niya bilang CEO. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang bagong record label na inialay niya sa mga indie artist. Kinabukasan habang nagpapahinga si Tala, isang balita ang umalingaw-ngaw sa TV. Ang kanta ni Tala ay nag-viral. Ang storya ng katulong na ina ay nagsimulang kumalat at ang publiko ay sabik na makinig sa kantang Puno ng Pag-asa. Ngunit kasabay ng magandang balita, may isa pang breaking news. Sound of a sharp news jingle on TV, news reporter, mabilis at seryoso. Isang linggo matapos ang matinding eskandalo, inihayag ng Interpol at PNP ang matagumpay na operasyon. Ang bilyonaryong tagapagmana na si Amihan Valderrama ay natagpuan sa isang private estate sa Cyprus at inaresto para sa kasong estafa at pinakamahalaga, may koneksyon sa pagpatay. Sa wakas, ang hustisya ay malapit nang makamit. Ang pag-aresto kay Amihan Valderrama sa Cyprus ay isang sensational news. Ang katotohanan tungkol sa pagpatay kay Marco at ang kanyang pagtatangka na sirain si Tala ay lumabas sa bawat headline. Mula sa pagiging tanyag na socialite, si Amihan ay naging pambansang kontrabida.
Samantala, naging inspirasyon naman si Tala. Ang kanyang kanta, Sinag, ay umabot sa tuktok ng charts. Ang kanyang kwento ng pagtitiis at pagbangon ay umantig sa puso ng mga Pilipino sa buong mundo. Inimbita si Tala na magsalita sa isang press conference ang kauna-unahan niyang pampublikong paglabas bilang isang biktima at isang artista. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang kamera. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang katulong, kundi ng isang babaeng may paninindigan. Sa tabi niya si Alon, hindi bilang kasintahan, kundi bilang kanyang legal at moral support. Huminga ng malalim si Tala. Hindi po madali ang nakalipas na mga buwan. Nagsimula si Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nawalan ako ng isang taong mahalaga. Nawala ang pangarap ko. At sinubukan akong sirain ng isang taong inakala kong mas mataas sa akin. Tumingin siya diretso sa mga kamera. Pero natutunan ko po na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanilang pamilya o sa yaman ng kanilang kasuotan. Nasusukat po ito sa katapatan ng ating puso at sa lakas na bumangon kahit na tayo ay nadapa. Ibinalita ni Tala ang tungkol sa kanyang anak, si Sinag, at kung paano ito naging kanyang inspirasyon. Sa huli, nagbigay siya ng isang huling mensahe. Sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso at pang-aalipusta, huwag po kayong matakot. Mayroon tayong tinig. At ang boses ng katotohanan, gaano man ito kahina sa simula, ay palaging mas malakas kaysa sa sigaw ng kasinungalingan. Pagkatapos ng press conference, nag-iisa sina Alon at Tala sa isang quiet lounge. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaluwagan. Nagawa nila. Tala, mahinang tawag ni Alon. Umupo siya sa tapat niya. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng damdamin. May kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi ito tungkol sa kaso, hindi tungkol sa kanta. Alam ko, ngumiti si Tala. Tungkol ito sa iyo at sa akin. Matagal ko nang pilit na nilalabanan ito. Patuloy ni Alon. Kinuha ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matatalim dahil sa negosyo, ay naging malambot at tapat. Nagsimula tayo sa isang gulo, pero sa gulo na yon, nakita ko ang pinakadalisay na tao na nakilala ko. Wala akong pakialam sa yaman, sa pangalan. Nagpapasalamat ako kay Amihan dahil kung hindi dahil sa kanyang kasamaan, hindi ko sana makikita ang bituin na nagtatago sa aking sariling tahanan. Tala Rosales, sabi niya. Pinisil ang kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng pabor. Hindi ako nagbibigay ng awa. Mahal kita. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Isang matapang na ina, isang talentadong artista, at isang babaeng may puso na mas malaki pa kaysa sa buong mansyon ko. Papayagan mo ba akong maging bahagi ng buhay ninyo ni Sinag? Hindi bilang amo, kundi bilang partner, bilang ama ni Sinag kung papayagan mo. Lumabas ang luha sa mga mata ni Tala. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kagalakan. Matagal siyang naghintay, matagal siyang nag-alinlangan. Ngunit alam niya na si Alon ay nagbago. Nakita niya ang sakripisyo, ang katapatan. Alon, mahinang sagot ni Tala. Ang pangarap na binuo namin ni Marco ay hindi lang tungkol sa musika. Tungkol ito sa pag-ibig na totoo. At natagpuan ko yun sa'yo. Ngumiti siya. Oo, tinatanggap ko Alon Alcantara. Dahan-dahang lumapit si Alon at hinaplos ang mukha ni Tala. Ang kanilang mga labi ay nagdampi. Ang una nilang halik na hindi hinila ng pagnanasa, kundi pinatibay ng matinding emosyonal na paglalakbay. 5 taon ang lumipas. Si Tala na ngayon ay isa ng sikat na singer-songwriter ay nakatingin sa salamin sa kanyang dressing room. Nakasuot siya ng isang napakagandang Filipiniana, handa na para sa kanyang kauna-unahang major concert. Pumasok sa silid si Alon, kasama ang isang 5 taong gulang na babae na may malaking ribon sa buhok. Si Sinag,
"Mommy, you look like a real princess," masiglang sabi ni Sinag. "Salamat, mahal," sagot ni Tala. Tumingin siya kay Alon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap at sakit ay naging alikabok. Inayos ni Alon ang strap ng kanyang gitara na gagamitin niya sa concert. "Handa ka na, Tala?" Lagi na Alon. Ngumiti si Tala. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin. Napansin niya ang isang butil ng luha na dumausdos sa kanyang pisngi. Agad na napansin ito ni Sinag. Hinihila niya ang pantalon ni Alon. "Daddy!" bulong ni Sinag, puno ng pag-aalala. "Bakit umiiyak si Mommy?" Yumuko si Alon, hinaplos ang buhok ni Sinag. Ngumiti siya sa kanyang anak. "Those are happy tears, my little star." Mga luha yan ng tagumpay at ng pag-ibig. Sa bawat hakbang ni Tala, sa entablado, sa bawat palakpak na umaling-aungaw sa stadium, hindi niya nakalimutan ang babaeng naglilinis ng banyo sa Villa Esmeralda. Ang bawat tagumpay ay hindi lamang kanyang tagumpay, kundi tagumpay ng bawat taong natatakot na gamitin ang kanilang boses. Ang kaso ni Amihan Valderrama ay nagbigay ng hustisya para kay Marco. Matapos siyang mahatulan sa iba't ibang kaso ng krimen, kabilang ang homicide, ang kanyang pamilya ay nawala ng impluwensya at ang kanilang yaman ay nabawasan dahil sa mga legal na labanan. Ngunit para kay Tala, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang kapayapaan na hatid ng katotohanan. Ilang taon ang lumipas at ang pamilya Alcantara Rosales ay nagtatag ng sarili nilang tahimik na kanlungan. Hindi na sila tumira sa magagarbong mansyon na puno ng mga lihim at mapagkunwari. Sa halip, nagtayo sila ng isang modernong bahay sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay na may tanawin ng lawa. Isang bahay na puno ng liwanag, tawanan at musika. Isang Sabado ng umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nakaupo sina Tala at Alon sa kanilang balkonahe, yakap-yakap ang bawat isa. Nasa gitna nila si Sinag, na 6 na taong gulang na ngayon, na nakabalot sa isang kumot at nakasandal sa dibdib ni Alon. "Daddy, what is Sinag again?" tanong ni Sinag, inaantok. "Ang Sinag ay ang unang sikat ng araw. Mahal," bulong ni Alon. "Ito ang liwanag na dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Parang ikaw, anak," dagdag ni Tala, hinalikan ng tuktok ng ulo ni Sinag. "Ikaw ang sinag namin." Naramdaman ni Tala ang paghawak ni Alon sa kanyang kamay. Ang kanilang relasyon ay malalim at hindi magugupo. Hindi ito binuo sa magandang mukha, pera o status. Ito ay binuo sa abo ng pagkakanulo at katotohanan. "Salamat, Alon," bulong ni Tala, tinitigan ng kanyang asawa. "Hindi lang sa pagbawi sa akin sa madilim na lugar, kundi sa pagpilit sa akin na bumangon at kantahin ang awit namin." "Salamat din sa iyo, Tala," sagot ni Alon at inilapat niya ang kanyang ulo sa noo ni Tala. "Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa corporate boardrooms, kundi sa isang gitara at sa tinig na nagdadala ng kaluluwa. Sa iyo at kay Sinag, natagpuan ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap." Sinag, na ngayon ay gising na, ay tumuro sa kalangitan. "Ayan na!" sigaw niya. Ang Sinag! Doon, sa ibabaw ng lawa, dahan-dahang sumikat ang araw. Ang mga kulay ng liwanag, ginto, pula, kahel, ay nagpinta sa langit, nagbigay ng bagong simula. Tinitigan ni Tala ang liwanag. Hindi na siya isang katulong, hindi na siya isang biktima. Siya ay Tala, isang bituin na natagpuan ang kanyang puwang sa kalangitan. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Alon at ang isa naman ay inilagay sa balikat ni Sinag. "Walang masama, walang perpekto," sabi ni Tala, mahinang nagsasalita. "Ang mahalaga ay meron tayong Sinag." At sa sandaling iyon,
Alam niya na ang kanilang kwento ay hindi natapos. Ito ay nagsimula pa lang. Ang bagong umaga ay dumating na. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala Rosales at Alon Alcantara. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa katapatan ng puso at sa tapang na iparinig ang sarili mong tinig. Sana po ay naantig at na-inspire kayo sa pagbangon ni Tala mula sa kadiliman patungo sa liwanag at sa paghahanap ni Alon ng tunay na pag-ibig na walang halong pagkukunwari. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At ano ang aral na inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kwento ng pag-ibig at pag-asa. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter ng pag-ibig. Hanggang sa muli.